Okay. Mababasa po natin ang word examine himself dito sa 1 Corinthians 11:28. Kung ngayon, kasi ito ay gusto kong i-share dahil malapit na po ang ating community na gaganapin. So, naniniwala po ako bawal isa ay mayroong revelasyon na hinahanda o pinaghahandaan. So, pwede niyo po ba akong samahan sa talatang binuksan ko? Siguro mga ilang talata lang po kasi marami yung talata na ito eh. Nalala ko sabi ni Papa ko, no, pag nagsishare ka, kailangan may talata. Makakasa ako sa kanya. So, nakatulong din. So, pakibuklat ko, pakisamahan niyo po ako. Sa 11 ng Korinto, unang Korinto 11:28, ako na po ang magbabasa. Sabi nito, datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng kanyang bayo at uminom sa sarok. Ngayon, pag-examine sa sarili, meron pong dalawang mukha na pinapakita yan. Mula doon sa traditional na ministry, tatago siya ng progressive ministry. Kunti lang siguro, no? Mga siguro, mabilis siya. Kasi gusto ko lang ibigay yung pinaka-buong essence ng mensahe nito. Sa traditional ministry, yung pag-examine ng tao sa kanilang sarili o yung pagturo ng ministry, ipanalangin lang. Ipanalangin. Okay. Repentance, umiyak ka sa Panginoon, iluhod mo, sa traditional yan. At nangyari sa atin po, nanggaling tayo dyan. Amen po ba? Di ba nanggaling tayo, tapos turo pa nga ng ibang ministry, kalimutan mo na yung nakaraan, sumarap ka sa panibago. Pero sa akin ganito, kasi yung nakaraan mo, sasabihin ko, pag hindi ka umabante sa progressive, magmumulto lang siya. Babalik at babalik, wala katapusan. Pero sa progressive, mula sa traditional na pinagita, kasi tama din naman ito eh, hindi mali yan. Pero hindi ka hihinto dyan. Kailangan mong umabante. Kailangan mong mag-step forward sa panibagong mensahe na binibigay ng Diyos. Ano ang gagawin sa progressive? Sa aking opinion, sa aking sarili, dahil experience ko ito, yung pag-examine mo sa sarili mo, hindi lang po ito, dapat ganapin ka sa every communion na ginagawa. Dapat yan ay araw-araw. Di ba sabi ni Pablo, I die daily? So, yung I die daily, alam ko, naniniwala ko, ginagawa ni Pablo yan. Okay. Mula sa traditional, kailangan mong umabante sa progressive. Kailangan mong isulat. Number 1, pag isinulat mo, siyempre, nandiyan na yung panalangin. Pero, pagkatapos mo yung panalangin at sulat, ano yung pangatlo mo hakbang na gagawin? Kumanap ka ng magsisesyon, counselor. Counselor. Okay. So, pinapakita ko lang yung dalawang mukha ng bagay na ito. Tapos isa pong talata at siguro, inalang mo na. Pakibukas mo sa first John. Alam na alam po ito ng marami. First John na ito. So may dalawang mukha rin po ito. First John 1:7. Okay. Ang sabi dito, kung po ako pupunta sa pinaka-verse, sige David, pakibasa. Unang buwan. First John 1:9 ha? First John 1:9. Sabi yan kung ipapahayag natin. 1:9 yun. Sabi yung binasa niyo. Ang sabi yan,
Pakitaas nga sa verse 9. Ang sabi sa talatang yan, if we confess our sins, pag sinabing if we, di ba marami yan tayo? Kung ipapahayag kahit sa sarili mo, sabi doon, He is faithful in just. So tapat at matuwid, ang Panginoon na ikaw ay matatawarin. Ganito, dalawang mukha uli yun. Sabi ko kanina, sa traditional, yung ipahayag mo sa Katoliko, mas maganda parang mas sila, no? Parang mas tama kung dinignan mo. Kasi yung tao pupunta doon sa pare, magpo-confess siya. Papahayag niya, although traditional yun. Di ba? Tapos, after niya, bibigyan ng gagawin yung tao. Di ba, padre? Ako po ay nagla ako ng kalabulong isang araw. Ang sabi ng padre, sige, ganito ang gawin mo. Dasal ka ng mga namin, asal ko, mapa, Ginoo. Hindi na tatapos, may magagawa yung pare. Eh, nakakapag dito sa atin. Traditional lang na kinamulatan ng tao. Di ba? Siguro pagkatapos mag-confess ng tao, nagkaroon na lang siya ng gano'n. After that, nakalimutan, gumawa na naman. Pero yung dalawang mukha na ito, yung ipahayag mo, ito yung sinasabi ko kanina. Gusto ko kasi lang ibigay yung essence at hindi ko lang dito. Yung sinabi ni ipahayag mo, you need to write. You need to counselor everyone. Then, kailangan mong dalahin ito sa pinakamataas na espiritualidad na tao. Yung isang tao na magpapayo sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Kasi mayroong ugasan. Sabi niya, ulitin ko kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya. So, ang Panginoon yan, na tayo ay patatawarin. Patatawarin ka kung gagawin mo yung procedure ng progressive. Pero kung sa traditional ka lang mamumulat, patatawarin ka rin, pero hindi ka makakabante sa mas pahayag na gustong ibigay sa iyo. So parang balik-balik na ano ka lang. Kasi mundo lang yun eh. So yan po yung pinakagusto kong i-share na essence. Marami siyang talata na i-search ko sa Bible. So yun lang po yung gusto kong i-share dito dalawa kasi yan lang po ang pinakamahalaga na dapat natin gawin. So ilang po mga kapatid at sa Diyos ang papurihan. Salamat, Brother Dennis. Examine yourself.